Yujiro Hanma, pinuri nga etong si Jack Hanma. Jack Hanma versus Kaoru Hanayama, magsisimula na nga. Yan nga ang ating mga pag-uusapan dito sa ating i-review na Chapter 41 at Chapter 42 ng Baki Reien. Pero syempre, bago natin simulan ng lahat, ay pakipindot muna etong like at subscribe button mga tol. Malaking tulong na sa ating YouTube channel yan. At tara, simulan na nga agad natin. So bago nga natin simulan, itong chapter 41 at chapter 42 ay onting recap muna tayo dito sa ating previous chapter na 39 and 40. So dito nga sa chapter 39 ay pinakita nga sa atin itong presidente ng Amerika, kasama niya nga dito itong si Elon Musk na gustong makilala itong si Yujiro. At katakot-takot nga ang sinapit nila kay Yujiro kung saan binantaan nga sila na re-rapin sila at isama pa nila ang kanilang bodyguard para masaya. Samantalang dito naman sa chapter 40 ay pinangaralan nga neto ni Yujiro etong si Jack Hanma at pinakitaan niya pa nga ito sa pamamagitan nga ng pagputol nga ng pakpak ng Hornet gamit ang isang daliri. Tara, simulan na nga natin itong chapter 41 ng Baki Reien na may pamagat nga na awareness. So ang unang pinakita dito sa first panel ay tulad nga ng huling ipinakita dun sa ating last panel sa chapter 40. Na kung saan tinanong nga neto ni Yujiro kung ano nga daw ang nalalaman niya about dito kay Kaoru Hanayama. Samantalang etong si Jack Hanma ay hindi agad sumagot at sinabi nga na masyadong masikip dito, tara't magpahangin tayo. At nang nasa labas na nga sila ay pinagtitinginan naman sila dito ng mga tao. At dito nga habang naglalakad-lakad sila ay sinabi nga neto ni Jack Hanma na ano ang alam ko about sa kanya? Masama bang lumaban sa kanya nang walang kaalam-alam? So lumalabas nga dito mga tol ay walang pakialam etong si Jack Hanma kung gaano nga ba kalakas etong si Hanayama. At dito ngay nanahimik muna etong si Yujiro at maya-maya nga ay bigla niyang sinabi na nagmula pa talaga sa kanya na etong si Hanayama nga daw mga tol ay isang lalaki na hindi nga daw pangkaraniwan. At sagot nga dito neto ni Jack Hanma na oo nga, may mga tao talagang ganyan, mga lalaking nabubuhay sa isang mundo na lampas na sa katwiran. At dagdag pa nga dito neto ni Jack Hanma na sa katunayan pa meron ako ditong isang magandang halimbawa. Ngunit hindi nga ako sang-ayon sa ideyang ito. At dito nga sinabi niya na etong kanyang halimbawa, isang mundo na lampas sa katwiran. Ang ganitong uri ng idea ay nagmumula lamang sa kakulangan ng pananaliksik. Ano mang kaya ng katawan ng tao ay hindi nga may tuturing na lagpas nga sa katwiran. Lahat ay bumababa sa impormasyon. Ang impormasyon ay walang puwang para sa mga pantasya. At dito nga'y sinagot siya neto ni Yujiro na sa iyong operasyon nagtiis ka ng matinding sakit ng walang pag-aalinlangan. Nakamit mo ang isang hindi ka panipaniwalang taas. Napalitan ng lahat ng iyong ngipin ng bakal. Lahat ay may layunin. Mas mahusay na gamitin ang iyong kagat bilang sandata. Sabay dagdag nga neto ni Yujiro na yan ang eksaktong uri ng mga konkretong aksyon na inaasahan mula sa isang taong nakatuon lamang sa impormasyon tulad mo. At gayon pa man maski nga ikaw ay hindi rin ka panipaniwala. At dito nga'y sinabi pa neto ni Yujiro Hanma etong training hours neto ni Jack Hanma na kinagulat nga neto ni Jack. Na kung saan training nga daw ng 30 hours sa isang araw. At dito nga in-explain nga rin neto ni Yujiro kung paano yun. Na kung saan kung hindi nga daw purong fantasy sa pagtaas nga daw ng intensity o focus, ay makakakuha ka ng resulta na katumbas nga daw ng 30 hours sa loob lamang ng 24 hours. So lumalabas nga mga tol, kung gusto mo nga makuha etong 30 hours training ay kailangan mo rin mag-training ng 24 hours. So ganun nga ang ginagawa dito neto ni Jack Hanma. Yun nga etong kanyang training hours. At dito nga sinabi pa neto ni Yujiro na ito nga daw ay pamamaraan na ginagamit ng lahat. At dagdag nga neto ni Yujiro na walang kaiyan, walang kakabahan at hindi rin ito dapat ipagmalaki. Pero duda ako na gagawin niya yan. Kaso nga lang daw na alam nga ni Hanayama na pinanganak siyang malakas. At dahil dito nakaramdam siya ng obligasyon. Ang mismong obligasyon na yon ay ang kanyang lakas din ng kanyang sarili. At dito ngay nanggaling na kay Yujiro Hanma na para nga daw sa mga ipinanganak na malakas ay ang pagsasanay nga daw ay isang duwag na kilos. Sa madaling salita, may pambihirang kumalayan siya sa kanyang sariling lakas. At dito ngay patuloy lang naglalakad etong mag-ama. Sabay tanong nga dito neto ni Yujiro Hanma na kung ano nga daw ba ang plano neto ni Jack Hanma para ma-counter etong matibay na paniniwala nga daw sa kanyang sarili neto ni Hanayama. Sabay dagdag nga neto ni Yujiro na grabe yun kung makita mo. Lakas din ng kanyang grip, sobra.
Parang kung pipigayin niya nga yun ng todo, sapat na ang kanyang lakas para durugin ang kanyang sariling kamay. At nagulat nga etong si Jack Hanma dito sa sinabi neto ng kanyang ama. At dito ngay bigla nilang tumawa etong si Jack Hanma at sinabi niya nga dito na, sige, kukunin ko yung kanyang kamao na nakasara at dudurugin ko yan sa pagitan ng aking mga ngipin. At gigil na gigil nga dito etong si Jack Hanma. At doon nga nagtatapos etong chapter 41 ng Baki Reigns. At dumako na nga tayo dito sa ating next chapter na chapter 42 na may pamagat nga na chance meeting. At nagsimula nga ang chapter na to na ipinakita nga etong tinutuloyan neto ni Jack Hanma. Samantalang si Jack Hanma nga ay nakatingin nga sa salamin habang chinecheck niya nga etong kanyang sugat galing kay Pickle, etong mga kalmot niya nga mga tol. At dito nga habang chinecheck niya nga etong kanyang mga sugat ay sinabi niya nga na kailangan kong higit pang dobling damihan ang pag-inom ng amino acid at uminom ng maraming vitamins. Pero nagsara na nga lahat ng sugat ko, gumana nga ito. So sa lahat nga ng araw na nagpapahinga itong si Jack Hanma, yun nga ang kanyang ginagawa, uminom ng amino acid at uminom nga rin ng sobrang daming vitamins na iba't ibang uri. At dito nga'y gumagana ang pagbilis ng paghilom ng kanyang sugat. At dito nga'y lumabas na itong si Jack Hanma dito sa kanyang tinutuluyan at habang naglalakad nga siya, ay sinabi niya na nga sa kanyang sarili na handa na nga daw siya kahit kailan. At habang naglalakad nga rin siya dito ay pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa laki na rin neto ni Jack Hanma. At nagulat nga dito etong si Jack Hanma dahil meron ngang nakatayo sa kanyang harapan. At dito nga sinalubong siya ng tanong na okay ka na ba? At dito nga nagpakilala ulito na kung saan isa nga siyang tauhan neto ni Hanayama. At dito nga na-realize neto ni Jack Hanma na ito nga yung liver guy na nagbigay sa kanya ng liver mula kay Hanayama. At dito nga'y tinanggi nga lang neto at sinabi nga na ipinadala niya lang daw yun. At dito nga'y napasabi na lang etong si Jack Hanma na masaya nga daw siya na marinig yan. Samantalang eto namang tauhan ni Hanayama ay sinabi na nakakatuwa daw. Sabay tanong nga etong tauhan neto ni Hanayama na kung nakarecover na nga daw ba etong si Jack Hanma sa kanyang mga injury. Samantalang si Jack Hanma nga ay ngumiti, sabay sabi nang kaya ko na umalis ngayon. At lumipat nga ang scene kung saan nandito na nga sa kotse etong tauhan ni Hanayama na nakangiti. Sabay sabi kay Jack Hanma na, ngayon Jack, sasamahan mo ba ako? At dito nga'y pinakita na nakasakay na nga etong si Jack Hanma sa loob ng sasakyan. Sabay sabi nga ng tauhan neto ni Hanayama na, nang niyaya kita sumakay sa kotse ay sumakay ka agad. Talagang malakas talaga ang loob mo. Sabay sagot nga dito neto ni Jack Hanma na sabi niya kasi kapag nakarecover na ako. At sinabi nga dito ng tauhan ni Hanayama na tama yan, binibilang niya pa nga ang mga araw. At sinabi ni Jack Hanma na hindi na talaga makapaghintay na magsimula no. Sabay sagot nga dito ng tauhan neto ni Hanayama na kung nakarecover ka na wala nang saysay magantay pa. Tsaka alam mo na, si boss hindi talaga magaling makipaglaban kung tutuusin. Sabay sagot nga dito sa kanya neto ni Jack Hanma habang nakangiti na ganun pala, gusto niya rumble. At dito ngay lumipat na ang scene kung saan dito na nga nag-face off ang dalawa. Etong si Jack Hanma at etong si Hanayama ay nagtapat na mga tol. Sabay nagsalita nga agad dito etong si Hanayama na sabi niya nga na pasensya ka na, biglaan ito. Sabay nakangiti ngang sinagot siya neto ni Jack Hanma na hindi, nagpapasalamat nga ako dahil sobrang mababaliw na ako sa pagkabagot. At dito ngay nagubad na etong si Hanayama ng kanyang salamin at pinasa niya nga dito sa kanyang tauhan. Sabay sabi niya nga dito na once na magsimula tayo, meron tayong 5 minuto bago dumating ang mga pulis. Sabay sinagot nga siya neto ni Jack Hanma na kampante na sapat na yan. Kahit pamapuruan pa kita, darating sila para iligtas ka sa loob lamang ng 5 minuto. Ang dali naman yan. Yan ang mga binitawang salita neto ni Jack Hanma. At dito na ngay humakbang na etong si Jack Hanma at nang-aatake na nga siya, bigla na ngang sinalubong etong napakalakas na suntok neto ni Hanayama na kung saan natanggal nga ang kanyang sombrero dito mga tol. At dun nga nagtatapos etong chapter 42 ng Baki Reigns. At tumungo na nga tayo dito sa ating chapter 43 ng Baki Reigns na kung saan may pamagat nga ito na Just Brute Force. At sa chapter nga na to ay pinakita nga kung gaano kalakas etong suntok neto ni Hanayama na kung saan tumurpet talaga etong si Jack Hanma dito mga tol na kinagulat nga ng mga tao na nasa paligid. At sa sobrang lakas nga ng suntok na yun neto ni Hanayama ay napaikot nga etong si Jack Hanma sa sahig. Ngunit ang stance nga dito neto ni Jack Hanma ay parang isang aso mga tol. Samantalang etong tauhan nga ni Hanayama ay may napansin nga dito kay Hanayama. At paglingon nga dito neto ni Hanayama sa kanyang kamay ay may tama na rin to netong kagat neto ni Jack Hanma mga tol.
At dito ngayon napasabi nga etong tauhan ni Hanayama na first time niyang makita na duguan nga etong boss niya. At dito ngayon nang asar pa etong si Jack Hanma na kung saan meron nga daw na kung ano dito sa kamay neto ni Hanayama. Ngunit sa kanya nga ay pinlex niya ang kanyang ipin, wala daw, ayos lang daw siya. At dito ngayon nagulat nga etong mga taong nasa paligid pati na rin etong kanyang tauhan. Maski nga etong si Jack Hanma mga tol etong ngiti niya sa muka ay nawala. Dahil nga etong si Hanayama nga ay bigla ngang nag-fighting stance na mga tol. At dito ngay mukhang seryoso na etong si Hanayama. At ginagaya pa nga dito ng bata etong si Hanayama dito. Grabe nga yung titig dito neto ni Hanayama dito kay Jack Hanma. At dito ngay napasabi nilang etong si Jack Hanma na narinig ko na to. Kung paano etong si Hanayama Kaoru ay sinusuko nga ang kanyang depensa kapalit nga etong matinding opensa. Hindi mo nga talaga siya matatawag na martial arts. Hindi pa siya ganon. Isa lang itong paghahambingan ng lakas. Sino sa atin ang may mas matinding brute force? Yan ang mga sinasabi nga neto ni Jack Hanma. At dagdag pa neto na pero hindi lang to simpleng paligsahan. Ito ang tunay na pagbuo sa isang laban. At dinagdag niya pa nga dito na sa tindi ng sigasig niya parang ganong kasimpleng pananaw. Ngayon ko lang napagtanto na delikado tong taong to. Ngunit huli na ngang napagtanto ito neto ni Jack Hanma dahil bumuelo na nga dito etong si Hanayama. At maya maya nga'y biglang nawala at ito nga'y napakalakas na suntok na naman ang kanyang sinalo mga tol. At doon nga nagtatapos etong ating chapter 43 ng Baki Reien. At sana ngayon nagustuhan nyo etong ating full review ng chapter 41 at chapter 42 ng Baki Reien. Kaya naman abangan nyo nga etong mga susunod nating upload dahil dito na nga magaganap etong bakbakan ni Kaoru Hanayama at neto ni Jack Hanma. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. At hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.